pumupunta sa bulsa lamang ng mga kurakot ng mga politiko. Well, sana po kayong mga naging biktima nitong bagyo sa Cebu, sana po kayo ay kahit papaano makahanap po ng pag-asa na makakabangon po tayo muli dahil nandiyan naman po ang Panginoon nagbabantay at naninigurado na kung tayo hingi sa Kanya, tayo po ay mapagbibigyan. So patuloy po natin pagdadasal ang mga biktima ng baha at patuloy po nating tutuligsain ang mga magnanakaw sa gobyerno dahilan kung bakit nagdurusa ang ating mga kababayan tuwing panahon ng bagyo. Sana po kayo rin ay matangay ng bagyo nang mawala na sa Pilipinas at maibalik na ang kabanataang bayan para sa mga proyekto na tunay na makakatulong sa ating kababayan sa panahon ng bagyo. Pag-usapan po natin ngayon ang isang testigo na para bagang nagiging lightning rod, naghihiwalay sa hanay ng Senado doon sa mga kampi sa kanya at mga laban sa kanya, no? Pro and anti. Siya po ang nagbigay ng pinaka-sensational na testimonya so far na yung pondo ng bayan na nakalaan para sa flood control, ninakaw, ninakaw at pinangalanan niya kung sino nagnakaw, Martin Romualdez at Zaldico. Ang kanyang testimonya, siya ay nag-deliver ng mga suitcases ng pera galing sa mga flood control projects na naglalaman ng 48 million kada delivery at itong delivery ay nangyari mula Abril ng 2024 hanggang Agosto ng 2025 kung kailan siya nagbitiw. Siya daw ay isang security consultant ni Zaldico sa Ako Bicol Party List, dating miyembro ng Marines. Siya ay naging, hindi ako naging nagkakamali, siya ay isang master sergeant, siya ay si Orly Guteza. Now, dahil po sa kanyang testimonya, siya po yung kauna-unahang link na talagang nagsasabi na ang mga nakinabang dito sa pangurakot ng flood control ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At ang kanyang testimonya nga ay nagpatunay na ang pera na galing sa flood control sana para maiwasan itong aberya na nararanasan ngayon ng mga taga Cebu ay napunta sa pamamahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, ni Zaldico sa Valle Verde at doon nga sa Aguado. Na ako nga ay nagtatanong dahil Aguado ay sa harap lamang ng Malacanang, para bagang ang delivery sa Aguado ay para sa nakatira sa Malacanang dahil hindi naman po doon nakatira ang Martin Romualdez. At bakit pa kinakailangan mag-deliver sa Aguado, gayong nagde-deliver na naman sila sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati. Conclusion, na para sa nakatira sa Malacanang yung mga pera na dineliver ni Gutesa diyan sa Aguado. Pero ngayon po, pinagtatalunan ng mga senador kung dapat bang paniwalaan si Gutesa. Sa ilan, gaya ni Senator Marcoleta, ay si Gutesa ay isang bayani. Bayani na sinugal ng buhay para isiwalat ng katotohanan tungkol sa korupsyon ng flood control at ang kinalaman ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Para naman sa ilan, gaya ni Panfilo Lacson, siya isang sinungaling. Lalong-lalo na sinasabi na yung pirma daw ng notaryo sa kanyang affidavit na nagsasalaysay ng kanyang sinasabi ay hindi pirma ng abogado. Well, una-una, lilinawin lang po natin itong issue ng batas. No? Dahil si Gutesa po ay nanumpa bago siya nagbigay testimonya sa Senado, ang lahat ng sinabi po niya ay sinumpaan hindi lang dahil dun sa affidavit na yan, kung hindi dahil ito po ay sinumpaan sa harap mismo ng Senado. Mas mataas nga po ang parusa kapag napatunayan siya nagsinungaling doon sa kanyang testimonya sa Senado dahil ang pagsasabi ng maling testimonya sa Senado ay pinaparusahan bilang false testimony in a legislative hearing na mayroong mas mataas na parusa kaysa sa ordinaryong perjury. Well, alam niyo, talagang panahon na siguro para taasan natin ang parusa sa perjury dahil dito sa Pilipinas, talagang 5-5 bang sinungaling na nag-execute ng mga affidavits. No? Pero ngayon, ang aking sinasabi, baliwala po kung talagang hindi pirma ng abogado yung nasa affidavit dahil ang mas importante, sinumpaan po niya ang kanyang sanaysay dito sa Senado. So, wala pong epekto yung falsified signature ng abogado kung totoo man yun dahil ang katotohanan po ay sinumpaan naman ang kanyang testimonya. Now,
Alam niyo, sa totoo lang, ako ni minsan hindi ako naging notaryo, bagamat ako now ay I'm on my 36 years of practice, no? 35 years of practice. 35 nga ba? 1990. 90 to 2025. Tama, 35 years of practice. Kasi ayaw ko yung mga notaryo, yung mga requirements na isasubmit mo sa RTC, sa lahat ng mga notaryo, ng mga dokumentong na notaryo mo, hindi ko kaya yan. Tsaka ayaw ko yung pangalan ko na ipambabalot ng tinapa, no? Dahil alam naman natin na yung mga affidavit na gamit na, minsan ay pinibibenta sa mga bibili ng mga papel at pinapanggamit na pambalot ng isda. Ayaw ko naman yung pangalan ko yung ginagamit na pambalot ng isda. Kaya ni minsan hindi ako naging notaryo. Pero marami po akong mga kaibigan, mga abogado na notaryo na talagang dinidelegate sa sekretarya ang pagpipirma. At ang importante ay nagbigay siya ng nagsabi siya na pawang katotohanan ng sasabihin niya, ano, at kung hindi ay siya ay paparusahan. At dinidelegate yung pagpipirma ng notaryo sa kanilang mga sekretarya. Hindi ko sinasabing tama yan, sinasabi ko lang, patakaran po yan. Hindi patakaran, yan po ay practice ng marami, no? Lalong-lalo na kung ordinaryong affidavit lamang. Pero ang punto po, wala pong impact sa katotohanan ng sinabi ni Gutesa yung di umano ay hindi pagpirma ng abogado sa kanyang affidavit dahil ang lahat ng mga bagay-bagay na sinabi naman niya dun sa affidavit na yon, inulit niya matapos siyang magsumpa sa Senado. So, nagtataka nga ako kung bakit naging issue pa yan. Dahil ang issue ngayon is dapat bang paniwalaan ang testimonya ni Gutesa? Well, natural po. Kung sa testimonya pa lang, hindi pa po yan conclusive. Yan nga po yung kauna-unahang ebidensya na lumabas na tumanggap ng pera galing sa flood control projects ang Martin Romualdez at ang Zaldico. Marami pa pong ebidensya ang dapat nating makalap para po mapakulong itong Martin Romualdez at Zaldico para sa plunder. Magkano ba yung di umano na deliver ni Gutesa sa bahay ni Martin Romualdez at ni Zaldico? Well, 3 beses daw po siya nagde-deliver kada isang linggo ng mahigit kumulang 48 million, no? At kung isusuma total niyo po yan from April 2024 hanggang Agosto of 2025, kung kailan siya nag-resign, hihigit po sa 5 billion ang nilamon, ang na-deliver sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay ni Zaldico, at sa Aguado. Now, ito po isang testimonial evidence. So, pwede naman pong i-test ang credibility ni Gutesa. Meron na ba siyang prior conviction for perjury? Meron ba siyang dahilan para magsinungaling? Meron ba nagbayad sa kanya? At mako-corroborate mo ba yung kanyang mga sinabi sa iba pang mga ebidensya? Ano bang mga ebidensya pa ang pwedeng gamitin para mapatunayan na totoo ang sinasabi ni Gutesa? Well, una-una, kung meron pang ibang kasama si Gutesa na mag-deliver. After all, meron niyang driver at dahil napakadami ng mga maliit ang bubuhatin, meron pang ibang mga nagbuhat. So, yan bang mga yan ng mga driver at saka mga nagbuhat ng pera ay tetestigo rin para makorroborate ang testimonya niya. Pangalawa, pumasok po siya sa mga exclusive villages ng Forbes Park at ng Valle Verde. At yung Aguado, ano po yan? High security po yan. In fact, sa labas ng kalye, hindi mo makikita na merong mansyon dahil merong napakataas na pader na nakapaligid doon sa Aguado na yan. Pero meron po yung CCTV. So ano po ang pwede nating kuning na ebidensya doon pa lang sa pagpasok, papunta sa mga tahanan kung saan nag-deliver si Gutesa. Tumpak po, nandyan po ang mga CCTV na magpapakita kung dumaan nga yung sasakyan ni Gutesa. At kung yung sasakyan na ginamit nila ay sapat nga para magdala ng mga halaga na di umano na deliver niya. No? So, makikita po yan kasi maaalala naman ni Gutesa kung kailan yung mga dates na siya nagde-deliver at pwede naman natin i-request yung CCTV sa mga Forbes Park, sa Valle Verde at saka doon sa nagpapatakbo ng Aguado kung merong ang record na nag-deliver itong Gutesa. In fact, hindi lang po CCTV ang hanapin natin. Pag pumasok ka naman sa isang exclusive village, hihingan ka ng license plate, license card, no, lisensya. So titingnan natin kung meron talagang pumasok doon sa mga villages kung saan di umano nag-deliver si Gutesa. Bukod pa dyan, makikita rin natin kung yung mga amounts na yan ay na-deposito sa mga accounts ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Kasi kung ang petsa ay alam,
pupuwede naman siguro na i-check natin kung lumago nga ba ng 5 billion yung mga bank accounts ni Martin Romualdez at ni Zaldico between April of 2024 hanggang August of 2025. Ang aking ibig sabihin, hindi lang po sa testimonya alone ang pagbabatayan kung dapat ngang paniwalaan si Gutesa, kung hindi kinakailangan i-corroborate pa yan ng ibang ebidensya. Nandiyan ang testimonial evidence, yung mga ebidensya na mga kasama niya nag-deliver, o kaya yung mga driver. Nandiyan ang physical evidence, yung mga CCTV na pagpasok ng mga sasakyan, ng mga panahon na siya ay nagde-deliver. Nandiyan din ang physical evidence, yung recording kung sino talaga ang pumasok sa mga villages na yan. At titingnan din natin kung, dahil yan naman yung mga exclusive villages, kung meron ding footages na yung mga sasakyan kung saan ng mga sinakyan ni Gutesa ay nagbabanga ng mga suitcases doon sa mga tahanan ni Martin Romualdez. Sigurado po ako, bilang ako'y nakatira rin sa isang um, fenced village, no, gated community, kami po, bawat kanto, meron din po kaming mga CCTV. So po pwede rin pong ma-retrieve yung CCTV sa labas ng pamamahay ni Martin Romualdez para malaman kung dumaan nga at tumigil nga yung sasakyan na lulan si Gutesa at kung nagbabanga ng mga suitcases sa mga lugar na yan. At syempre, kung meron din mga tao sa loob ng mga tahanan na nag-receive niyan, pwede rin natin makuha ang kanilang mga testimonya. Hindi naman kinakailangan voluntaryo yan. Pwede naman masupina kung sino ba yung mga katulong o kaya security sa mga pamamahay ng mga pinagdeliveran para malaman nga kung meron mga dinideliver itong si Gutesa noong mga panahon na sinasabi niya nag-deliver siya na hanggang 5 billion pesos. Importante po sana na ang ICI na ang humingi ng ganitong mga ebidensya. Kasi standing alone, siyempre, pwedeng baliwalain gaya ng sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico na wala raw katotohanan ang sinasabi ni Gutesa. Pero maganda po sa ebidensya, lalong-lalo na yung physical ng ebidensya. Ang physical ebidensya po, hindi magsisinungaling, hindi ko na wala raw katotohanan ang sinasabi ni Gutesa. Pero maganda po sa ebidensya, lalong-lalo na yung physical ng ebidensya. Ang physical ebidensya po, hindi magsisinungaling, hindi gaya ng testimonial evidence na po pwedeng produkto lamang ng pagsisinungaling. So sa akin, importante po na bigyan naman natin ng halaga yung katapangan nitong si Gutesa na alam niya na siya ay babangga sa mga napakalaking mga at impluwensyal na mga tao sa ating lipunan, and yet siya ay nanindigan pa rin na siya ay nag-deliver ng mga pera galing sa kinurakot na pondo ng flood control kay Martin Romualdez at kay Zaldico. Dapat naman bigyan natin ng kahalagahan yung kanyang pagkabayani na talagang sinugal niya ang kanyang buhay at dahilan ngayon na siya ay nagtatago dahil sigurado po, kung ako si Martin Romualdez at si Zaldico, gusto kong mawala sa planetang ito, itong si Gutesa, nang mawala yung ebidensya na nagsasabi na sila nga ay tumanggap ng pera galing sa kinurakot na pondo sa mga flood control projects. At sa tingin ko, lalo pang lalakas ang kredibilidad ni Gutesa dahil nga alam naman ng kahit sinong gagawa ng desisyon kung tatanggapin o hindi ang kanyang testimonya, yung banta sa kanyang buhay na nagresulta sa kanyang desisyon na maging whistleblower. Well, si Gutesa po ay isang whistleblower. Kaya nga po, ginigigit ko uli yung aking advokasya na hindi ko nakamit o hindi ko nagawa nung ako'y kongresista ng 17th Congress, yung batas na nagbibigay ng mga pribilehiyo at karapatan sa mga whistleblowers. Totoo po, kasapi sa criminal design itong si Gutesa dahil siya po ay naging accessory. No? Siya yung taga-deliver. Pero, importante rin po na para maparusahan yung mga pinaka-guilty, at dito po, kung mapapatunayan na talagang totoo yung sinasabi ni Gutesa, pinaka-guilty ay si Martin Romualdez at si Zaldico, kinakailangan natin mga testimonya gaya ni Gutesa. Sa tingin ko nga, kung magkakaroon ng batas na nagbibigay ng pribiliyo at karapatan sa mga whistleblower, tawagin na natin itong Orly Gutesa Act. Agree ba kayo or disagree? Kinakailangan po mga whistleblowers para makulong ang mga pinakamatakaw na buwaya sa ating lipunan. Ikulong ang mga buwaya, ikulong ang mga baboy na ngayon po ay responsable sa pagdurusa ng ating mga kababayan dyan sa Cebu habang sila ay lumalangoy sa tubig baha.
Makarma sana kayo, mga walang yang magnanakaw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana po makulong na ang mga buwaya sa ating lipunan. Hindi po yan nagtatapos kay Martin Romualdez at kay Zaldico. Yan po ay aabot doon sa nagtalaga kay Martin Romualdez bilang speaker. Dahil kung hindi naging speaker si Martin Romualdez, hindi naman po itatalaga si Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Makulong na po sana silang lahat at uulitin ko po, sumapa na po tayo sa mga kilos protesta laban sa korupsyon. Meron po sa 16 sa 17 na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo at meron din po sa 30 na pangungunahan ng iba-ibang sektor ng ating lipunan. Tama na po, sobra na. Ikulong ang mga kurakot sa ating bayan. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.